Ay, baka makatulong po yung nalalaman ko. Balak ko nilang dukutin yung asawa ni Senator Jimeno. Ba't di natin sabihin sa gobyerno na nalalaman natin? Pero ibibigay namin yun kapalit ng garantiya ng kalayaan namin. Hindi mo ginagawa ito para lang sa kalayaan natin. Para rin ito kay Christy. Payag kang isukal ang buhay mo para sa kanya? Gagawin ko ang lahat para makasama siya. Les, sige na, pagbigyan mo na ako. Hindi pwede magstay doon si Shaira kasi masikip lang yung lugar namin. Ikaw ang may responsibilidad kay Shaira at sa magiging baby mo. Kaya ikaw ang gumawa ng paraan para ma-insurance safety nila. Itong maleta kanina yan, wala ka namang bet-bet kagabi. Hi, Christy! Bakit mo dinala si Shaira dito? Makikiusap sana ako na pwede ba magstay muna siya dito kahit ilang araw lang. Saan bubong kami titira? Babe, temporary lang naman to eh. 1, 2 araw lang ang kailangan ko. Hanggang sa makahanap ako ng private nurse na magbabantay sa kanya. This is the last time na hihingi ako sa'yo ng ganitong klaseng pabor. Kaya sana pumayag ka na. Alang-alang sa magiging baby ko. Ma, pwede ko po ba kayong makausap? LD. Ikaw na po ba dito? Jordan, this is a waste of time. Ba't hindi mo na lang kaya ako ihatid sa bahay para makapagpahinga na rin ako? At kung ayaw mo talaga na may mangyaring masama sa amin ng anak mo, I strongly suggest na samahan mo na muna ako doon. Ano bang pinagsasasabi mo? Pwede bang i-zipper mo yung bibig mo? Dami mo na lang laging gustong sabihin eh. Jordan, ano ba? Are you coming or not? Shaira, hindi ako papayag na sumama sa yung asawa ko. Pero nag-usap na kami ni Mama. And out of concern dyan sa dinadala mo, pumapayag kaming tumira ka dito ng ilang araw lang. Pero sa oras na makahanap si Jordan ng private nurse mo, gusto ko umalis ka dito agad-agad. Babe, maraming salamat. Papayag ka rin naman pala. Dami pang kaarte. Masyadong pabida. May sinasabi ka? Thank you. Thank you. Ito tatandaan mo, Shaira, ha? Ako ang reyna dito. Squatter ka lang. Kaya ayusin mo yung sarili mo, lalo na sa harap ng anak ko. Hindi anli ang pasensya ko sa'yo. Isang pagkakamali mo lang, ako mismo ang magkakaladkad sa'yo palabas ng bahay ko. Intindi? Dory, I miss you. Ako, hindi mo ba ako namimiss? You know what? Pag lumabas na yung baby ko, magkakaroon ka na ng kalaro. And I'm sure magiging sobrang cute niya just like you and your dad. Nana din po kay Daddy? Oo naman. Hindi naman tulad nung anak ng iba dyan na hindi natin alam kung saan magmamana. Yaya Meldy? Ma? Pakidala si Tori sa kwarto, please. Para makapagsipilyo na. Thank you. Shaira, ano yung binubulong-bulong mo sa anak ko? Bakit hindi mo na lang sabihin sa aming lahat, di ba? Kasi yung mga plastic lang naman tsaka backstabber yung hindi kayang mag-speak up. Ang sabi ko, thank you sa food. Siguro naman, wala naman sigurong lason to, no? Shaira, while you're here in my house, I am going to set some rules.
And the first is, layuan mo ang apo ko. Don't say anything that would confuse or upset Tori. Tandaan mo, hindi na ikaw ang mami ng apo ko. Pumayag ka na lang, ha? Kasi ikaw lang naman yung nakikitira dito, eh. Remember? Babe, pagkatapos pala ng dinner, pupunta ako sa drugstore sa malapit. May bibilin lang mga vitamins para kay Shaira. May papasabay ka ba? Wala naman. Pero siguro, babe, pakibili na rin ako ng alcohol. Pakiramdam ko kasi may nakapasok na mikrobyo dito, eh. Virus is more like it. Kumain ka na marami, Jordan, bago ka umilit. Naku, dagdagan mo. Shaira, wag mo nang alalahanin yung asawa ko, ha? Diba, mahina ka? Tsaka maselan yung pagbubuntis mo? Baka mapagod ka. Maupo ka na lang dyan at manood ka kung paano mag-alaga ang nag-iisang Mrs. Manansala. Ha? Okay. Alin dito, babe? Ito na lang. Yeah, sure, babe. Thank you. Gusto mo ng kanin? Mga kabarangay, welcome po sa ating outreach program. Mamimigay po tayo ng ayuda sa inyong lahat mamaya. Kaya palakpakan po natin ang nag-organize ng proyektong ito. Ang ating guest of honor, walang iba kundi ang butihing asawa ni Senator Edgar Jimeno, si Madam Glenda Jimeno. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sayang po at hindi makakapunta ang aking asawa, si Senator Jimeno. Pero pinadala niya ako para maghatid ng konting tulong sa inyong lahat. Nakaposisyon na ba ang lahat? Oo, Alakdan. Naka-standby na sila. Mabuti. Mukhang walang uberi sa plano natin. Ubusin mo yan, ha? Oh, sarap pa. Sarap pa. Oh, wait lang. Susunod na lang kasi, okay? Sige po, Mami. Love you. Love you din po. Thank you for my Christy!
Ma, bakit? Ayan, tingnan mo, basa, oh. Buti hindi ka nadulas. Halika nga, Meldy. Thank you, Ma. Meldy, halika nga rito. Ano ba ito? Bakit po? Bakit nagtapon ka dito pagkatapos hindi mo nilampaso agad? Paano kung nadulas si Christy? Hindi magkakaroon pa ng problema sa apo ko. Hindi ko po alam yan, ma'am. Wala naman pong ganyan kanina eh. Nako, ayan ka na naman. Wala na naman, hindi mo na naman alam. Ma, kanina naman wala yan nung pinainom ko ng gatas si Tori. Oh, paano nagkaroon dyan? Paano kaya kung may nagsadya na magtapon ng tubig dyan? Ito, Ma, may nag-iwan pa nga ng baso. Sino pa kaya? Hoy, babaeng impacta ka. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ikaw ba yung nagtapon ng tubig doon sa sahig? Christy, pwede ba sa susunod, matuto kang pumatok, hindi yung basta-basta ka na lang pumapasok! Hoy! Pwede ba? Babaan niyo yung mga boses ninyo, baka magising ang apo ko. At ikaw, Shaira, bawasan mo yung katarayan mo, ha? Pamamahay namin to kaya kahit na anong oras pwede kaming pumasok sa kwarto kahit kailan namin gusto. Ngayon, sabihin mo sa amin, ikaw ba ang nagtapon ng tubig sa sahig para madula si Christy? Pwede ho ba mag-ingat-ingat kayo sa pagbibintang ninyo dahil nananahimik ako dito at wala akong ginagawang masama? Ay, sino pa? Sino pa ba dito sa bahay ang may motibo laban sa akin? Hindi ko kasalanan kung dugyot at hindi marunong mag-map ang mga tao dito. At kung sakaling nadulas ka man, so what? Ha? Jordan wouldn't care? Kasi wala naman dyan yung anak niya yung nandito sa akin. Alam mo, Shaira, hindi lang dapat yung legs mo yung nilalagyan ng lotion eh. Dapat pati yung bibig mo at yung utak mo. Dahil ang gaspang-gaspang yung bunganga mo, pati yung ugali mo. Ito, pares. Ah! Christy! Christy, ano ba? Christy! Tumigil ka! Christy! Tumigil ka na! Ano ba, Christy? Christy! Ang ganun! Ka, ayaw mo tumigil! Tama na! Sige! Tama! Sige, yan! Hoy! Hoy! Lotion ka na! Ano ka ba? Ano ka ba? Buntis ang anak ko, ha? Walang hiya ka! Ikaw dapat na naglo-lotion dahil napakakati mo! Nagpapabuntis ka ba sa libang lalaki? Tapos ano? Tatanayan mo ako? Porket nasa bahay niyo ako? Ano? Ano? Binangaan kita, di ba? Binangaan na! Di ba? Di ba? Ayos na kayo? May tama ba kayo? Sige, Jack na lang. Masabi ko sa'yo, hindi ko palalampasin yung pagmamaldita mo dito sa sarili kong pamamahay! Kahit masela ng pagbubuntis ko, papatong lang kita. Hindi mo ba alam? Half Pinay at half demonita ako! Ah, talaga? Eh, kung ganon, dapat yata ay basbasan ka ng holy water para naman mabawasan yung masamang ugali mo! Hindi, sige, subukan mo! Subukan mo, ha? Para malaman ni Jordan na hindi ka santa-santita at isa kang loka impokrita! Ako, tuluyan mo na yung mukha. Teka muna! Teka, ano ba nangyayari? Ano nangyayari? Ano ba yan? Ewan ko! Yan! Bigla na lang Teka! sumugod dito! Ako? Wala akong ginagawang masama sa'yo, ha? Ako, hoy, Shaira, huwag kang magpa-victim, ha? Eh, ikaw yung nagtapon ng tubig doon eh, di ba? Gusto mo yata akong masaktan eh. What? Ano ba nangyari? Anong ginawa nito? Mayroong tubig sa sahig. Tinatanong lang namin si Shaira kung siya ang naglagay ng tubig dahil muntik nang madulas si Christy. At paano kung nadulas ang anak ko? Pupunta kami sa ospital? Baka bakunan pa siya. Jordan, hindi totoo yun. Bakit may ebidensya ba kayo? Ha? Sino nakakita na ginawa ko yun? Kaya nga tinatanong ka eh. Laktan! Sumuko ka na! Huwag katulan mo!
Handa ako mamatay hanggang kamatayan. Sige. Dapat dating malakas na pinatayan. Taas ang kamay! Please. Please lang, nagmamakaawa ko. Huwag na kayo mag-away. Okay? E paano kung hindi nga talaga sinasadya, may natapon lang na tubig sa sahig? Ang importante, walang nasaktan sa inyong dalawa. Huwag na natin palakayin pa to. Makakasama pa to sa pagbubuntis nyo eh. Please. Leonardo Lozano, may gusto raw sabihin sa'yo si Madam Glenda. Madam. Gusto lang kitang pasalamatan. Dahil iniligtas mo ko sa mga nagtangkang dumukot sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, baka bihag na nila ako ngayon. Teka muna, nagtataka lang ako. Di ba dati ka rin kalasag? Bakit mo pinagtanggol ang asawa ko? Matagal na po akong tumiwalag sa kilusan, Senator. Sa totoo lang po, nakikipagnegosasyon na po ako. Pati ang ilang dating miyembro ng kalasag sa gobyerno. Nung nalaman ko po na plano ni Alakda na kidnapin ang asawa ninyo, hindi po ako nagdalawang isip na tumulong. Dahil gusto ko pong patunayan na nagbabalik loob na po talaga ako sa pamahalaan. Nais naming suklian ang kabayanihan mo, Leon. Tutulungan ka ng asawa ko para maaprubahan ang hinihingi niyong amnestiya sa gobyerno. Talaga po? Oo, Leon. Ako ngayon ang head na nakaupo sa Committee on Peace, Unification, and Reconciliation. Kaya inirecommend ako na mapabilis at maaprubahan ang petisyon niyo. Pero ano pong mangyayari sa akin, pati po dun sa mga kasamahan ko? Ganito yan, Leon. Mananatili ka muna sa kustodiya ng polis. At ang anak mo, ilalagay muna natin sa pag-aalaga ng Women's Center. Pero huwag ka mag-alala. Sinisigurado ko sa'yo na lahat kayo mabibigyan ng kalayaan. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Alam niyo po, matagal ko na itong pangarap. Ang talikuran ng dati kong buhay. Para po patunayan ko ang sarili ko, nakarapat dapat po ako sa mga taong mahal ko. Maraming pong salamat. Nako, babe. Hindi talaga kami pwedeng magsama ng babaeng yan ng matagal. Magbabanggaan at magbabanggaan lang talaga kami. Kaya bilisan mo na yung paghahanap ng private nurse. Makaalis na yung babaeng mahay na to. Babe, naghahanap naman ako eh. Naghingi na nga rin ako ng mga referral sa mga kakilala ko. Kaya please, konting taste na lang. Habaan mo lang yung pasensya mo, ha? Nabigo ang mga miyembro ng rebelding grupong kalasag na kidnapin ang asawa ni Senator Edgar Jimeno na si Madam Glenda Jimeno. Sa isang outreach event na dinuluhan ni Madam Glenda, nagkaroon ng shootout sa pagitan ng mga kalasag at ng dating leader ng grupo, ang wanted fugitive na si Leonardo Lozano alias Calion.
Ayon sa aming mga sources, ibinuwis ni Caleon ang kanyang buhay upang labanan ang mga dating kasama at para mailigtas si Madam Glenda. Kasalukuyang nasa kustodiya naman ng mga pulis si Caleon. Sa wakas naman, nahuli din yung walang yan. Alam mo, babe, ang hindi ko maintindihan, bakit binuwis ni Leon yung buhay niya para sa asawa ng senador? Babe, hindi na importante yun. Ang importante, nakukulong na siya. Inaresto rin kanina ang ilang dating miyembro ng Kalasag, kabilang na ang anak ni Caleon na si Alias Pusa. Pansamantalang ilalagak sa kustodiya ng Women's Center ang nasabing dalaga. Alam mo, ngayong wala na yan si Leon. Hindi na tayo dapat mag-alala sa safety natin. Wala namang tatangkang paghiwalayin pa tayo. Isa na lang ang problema. Babe, anong nangyayari doon? Shaira! Shai? Shaira? Shaira. Shaira, ano to, ha? Ba't ka umiiyak? Anong pakulo na naman to? Christy, hindi ako nagpapakulo. Jordan, kasi napagakinipan ko yung mga magnanakaw na pumasok doon sa bahay natin. Sobrang natatakot ako. Akala ko talaga totoo yung panaginip ko. And this is really bad for the baby. Di ba sabi ng doktor, bawal daw ako ma-stress. Baka mamaya magka-spotting na naman ako, Jordan. Alam mo, Shaira, panaginip lang yan. Walang mananakit sa'yo dito. Safe na safe ka, okay? Pero I don't know if I can still sleep here. Pwede ba sumama mo muna ako? Can you sleep here tonight? Please. Please, Jordan. Kapal talaga ng mukha ng babaeng yan. Pinag-stay na nga natin siya dito, tapos ano, gusto niya? Tabihan mo pa siya sa pagtulog? Oh my God, babe. Manigas siya! Obi, bakit? Huwag mong sabihin sa akin, apektado ka sa paawa niya. Honestly, naisip ko na rin na baka in-exage lang yung nangyayari sa kanya para bigyan ko siya ng extra attention. Pero babe, the fact still remains. Kakagaling lang nung tao sa traumatic experience. And sabi ng doktor na makakasama sa pagbubuntis niya ang stress. So what are you saying, Jordan? Ano? Seryoso ka? Bumapayag ka na magtabi kayo ng babaeng yon? Jordan, ano ka ba? Nakalimutan mo na ba kung gaano katinding pagnanasa ng babaeng yon sa'yo? O tapos ngayon, ikaw pa magbibigay sa kanya ng oportunidad para gapangin ka at ahasin ka? Ano ba? Hindi ko naman gustong gawin to. Inaalala ko talaga yung safety ng anak ko. Ng anak namin. Ayoko maapektuhan yung pagbubuntis niya. Yun lang yung main concern ko dito. Tsaka, hindi naman ako tatabi sa kanya, hindi kami tabi matulog. Doon ako sa baba. Maglalatag ako, babantayan ko lang siya. At saka sige, sabihin na natin, mangyari yung sinasabi mo. Na gumawa siya ng galaw. Ako mismo tatabla sa kanya. Kasi hindi naman ako interesado sa kanya. Kaya please, baka pwede naman pagkatiwalaan mo lang ako. Minsan lang ako naging marupok. Pinagsisiyan ko yun ng husto. At hindi ko na ulitin yun. Hindi na ako mag-cheat pa sa'yo. Maniwala ka. Di mo naman sa akin sinabi, nag-shopping ka. Pinili ko to para sa anak namin ni Shaira. Konti palang damit ni Junior eh. Junior din ang ipapangalan niyo ni Shaira sa anak niyo? This is far from being over. Dahil sa susunod nating pagkikita,
I will swear to you na ikaw naman ang uuwing duhaan. Are you declaring war? Isn't it obvious? Kahit anong laban pa yan, kahit saang lugar, hindi kita aatrasan.